Ang mga nasa, tinatawagan ko po ang mga nasa baba pa or nakakarinig ng aking boses ay maaari na po tayong umakyat sa ating worship hall at magsisimula na po tayo ng ating panambahan. Pero simulan natin. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, muli nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng pagkakataong muli para mag-lead sa inyong harapan. At nagpapasalamat din ako kasi last few days nagkaroon ako ng karamdaman. And thankfully hindi siya COVID. Though may onting pag-ubo po akong nararamdaman. And thankful din ako ngayon kasi kasama ko po si Mary Grace sa ating pag-lead. Ayan, sobrang thankful po ako. So hello po, good morning po sa ating lahat. At nagalak po ako na tumayo dito sa harapan dahil alam ko na kalooban ito ng Panginoon and hindi ako tatayo dito kung hindi ito will ni Lord sa buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito na ibinigay niya na magamit niya ako sa kanyang panambahan na maging isang leader na rin dito na kung saan naakay ng mga congregation ko. Ayun, amen kay God. Totoo nga talagang gumagalaw ang ating Panginoon. Kung maaalala niyo po dati, isa ako sa ganito. Bale si Ate Joanne yung disciple ko and siya rin yung naging kapartner ko sa una kong paglilid bago niya ako iwanan. And ngayon, nagpapasalamat ako kay God kasi ako ngayon yung nasa sitwasyon na gano'n. Bale, dinidisciple ko po si Mary Grace. And thankful ako kay God kasi never ko po talagang nakita yung sarili ko na magkakaroon ng sarili kong DG. And thankful ako kasi kasama ko siya ngayon dito sa harap para mag-lead. Ayan. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Lord God, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat dahil binigyan niyo kami ng umagang talagang gusto kang kasalubungin at talagang bigyan ng papuri, Lord God. Salamat dahil kahit na maulan, Lord God, ay pinahintulutan mo kaming makapunta sa iyong panambahan para sama-samang umawit at magbigay ng papuri at pasasalamat sa iyong Panginoon. Kaya ngayong umaga, Panginoon, tinataas namin ang aming puso, isip at kaluluwa sa iyong Panginoon. At ikaw ang maging sentro ng aming panambahan ngayong umaga. In Jesus' name we pray, amen. So, good morning po muli sa ating lahat. At handa na po ba tayo na purihin ang ating Diyos? Yun, parang mahina. So, sa mga handa po, magsabi po ng God is good. And all the time, God is good. Amen. So, before po tayo mag-start, may gusto lang po akong i-share na sabi nga po, it's a privilege to be chosen and used by God. Kaya, sobra po yung kagalakan ng puso ko na isa ko sa ginamit at pinili ng Panginoon na tumayo dito sa harapan. And dahil imagine po na isang Diyos na dakilang kapangyarihan na isa tayo sa pinili niya sa libu-libong tao sa mundo kahit na tayo makasalanan dahil sa wagas na pag-ibig niya. Kaya deserve ng Panginoon na ibalik po natin lahat sa Kanya ng papurit pasasalamat na may tuwa at kagalakan sa ating mga puso. Kaya sabi nga po sa awit 95, verse 2 to 3, tayo na't lumapit sa Kanyang presensya ng may pasasalamat, siya ay purihin ng mga witing may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang hari higit pa sa sino man na Diyos. So, tumayo po tayo lahat at ating awitan ng Panginoon. Bakit ako pinili mo?
talaga sa ating Panginoon at sa lahat ng kanyang ginagawa sa atin sa buong nakalipas na araw, sa mga taon. And during the past few days, naging busy tayo sa work, sa pagbabalik sa school, and sa family, and sa kung ano na pang mga bagay na kung saan tayo nagiging busy. Kami ng family ko, we always have Bible study every Thursday. And yun yung parang before mag-Sunday, yun yung only time namin na nag-gather as a family para makapiling yung presence ni God. And ganun din pag Sunday na nandito tayo nagpupunta dahil sabik tayo na talagang ma-feel yung presence ni God sa ating buhay. Sa nakalipas nga na mga week na oo, pagod tayo dahil sa work, sa pag-aaral. Pero nandyan yung presence ni God para samahan tayo sa, ayun nga, pagpapasalamat sa Kanya, sa pagbibigay ng papuri sa Kanya. Kaya patuloy po tayong umawit. Sabi nga po sa awit 136:1-2, purihin si Yahweh sa kanilang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman.
pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niyang tunay, laging tapat kailanman. Tunay nga ang mabuti ang Diyos natin sa habang buhay. Siya ay tapat magpakailanman. Siya ang gabay natin sa lahat ng oras na o panahon na nagkakaroon tayo ng temptation na gumawa ng masama. Guilty ako doon kasi may times na naisipan kong gumawa ng masama. Like kunyari sa kapwa, naghahangad ako ng di maganda. Or minsan naisipan ko na ano yun, parang sa sobrang asar mo, galit yung natatanim mo, tapos pinagdasal-sana, ganyan. Which is masama na dapat di natin hayaan. And dun nga sa kanta, sinasabi na siya yung gabay natin sa lahat ng oras. And tapat siya kailanman. At totoong mabuti ang Panginoon kasi hindi niya hahayaan na madala ka sa sa kasalanan. Hindi niya hayaan na may mangyaring masama na sasabihan kanya na, anak, huwag mong isipin yan, anak, huwag kang magtanim ng galit kasi hindi maganda yon. Bilang Kristiyano, dapat maging example tayo sa iba. And tunay ngang mabuti ang Panginoon sapagkat hindi niya nga pinahintulutan ng magawa natin yung mga bagay. Kaya sa aawitin natin, sana maging paalala to na talagang mabuti ang ating Panginoon sa lahat ng oras.
po natin ng ating Panginoon. Ngayon makakaupo tayong lahat at tinatawag ko po si Tita Norma para sa ating congregation. Talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat sa habang buhay at magpakailanman. Ang Diyos, sabi po sa awit 46 verses 1 to 7, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok. Kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na mangalit iyong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, may ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian, sa tinig ng Diyos, lupay napaparang. Verse 7, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Talagang napakabuti ng Diyos at siya po ay dapat napapurihan araw-araw sa ating buhay mula ng tuwing linggo. Let's all pray po. Tayo po ay yes, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay na ikaw ay mabuti sa amin. Kayo ay tapat habang buhay, habang kami ay nabubuhay. Kayo ay makapangyarihan sa lahat. Kaya Ama, sa umagang ito, kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa lahat ng kabutihan mo at katapatan mo sa amin. Tunay, Ama, na ikaw ang Diyos na walang katulad. Ang iyong pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay hindi nagmamali. Ang iyong katapatan ay hindi nagwawakas, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami ay patuloy na nagpupuri sa iyo at nagbibigay sa iyo ng mga awitin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig mo sa amin, na siyang pinadama mo sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay mo na iyong kaisa-isang anak na si Kristo, na siyang aming tagapagligtas at Panginoon. At dahil doon naman, nagkaroon kami ng relasyon sa iyo, binigyan mo kami, Panginoon, ng maraming pagpapalang spiritual, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat din po, Ama, sa pag-asa na mayroon kami sa iyo. Salamat din po sa pagpuspos mo ng pag-ibig mo sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama. And nagpapasalamat din po kami sa iyo, O Diyos, sa iyong patuloy na pagkilos mo sa aming Iglesia, Lord of Life Christian Fellowship. Salamat, Ama, sa pagpapatuloy ng mga gawain. Salamat sa mga manggagawa mo na patuloy na naglilingkod. Salamat din po sa mga provision mo. Kung paano ka pong patuloy na nag-iingat at gumagabay, Panginoon, sa amin. And salamat din po sa mga salita mo na siyang nagsisilbing pagkain ng aming mga kaluluwa. Tunay, Ama, na yung salita mo ay mahalaga. Dapat namin siyang patuloy na pag-aralan, pagbulay-bulayan araw-araw, Panginoon. And dalahin namin, O Diyos, na naway patuloy kang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa aming iglesia. At naway ang bawat isang miyembro, Panginoon, ay bigyan ng halaga ang patuloy na pag-aaral ng mga salita mo. Bigyan ng halaga ang pananalangin sa iyo, Panginoon. Bigyan ng halaga, Panginoon, ang pagdalo sa mga ibang gawain. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na lumuluhod sa iyo, O Diyos. Gamitin mo po ang iglesia na ito bilang instrumento mo sa pagbabahagi at paghatid ang mga mabuting balita mo sa ibang tao, Panginoon. Maniniwala kami, O Diyos, na meron kang plano sa lugar na ito, sa Doña Carmen Congress Park Homes, Panginoon. Kaya inalagay mo
ang iglesia na ito, Panginoon. Nadalayan namin, Ama, ay tali mo ang Satanas na nagpipigil sa amin. Magpipigil, Panginoon, na ibahagi ang salita mo sa lugar na ito. Empower mo po ang bawat isa, Panginoon, upang patuloy na magbahagi ng salita mo sa lugar na ito. Salamat po, Diyos, sa mga kapatiran na patuloy na nagbabahagi ng salita mo rito, yung nagli-lead ng mga Bible studies ng mga discipleship group. Salamat po sa kanilang buhay. Panginoon, tuloy po silang gagamitin. Gamitin po, Ama, ang DC Outreach Team, ang DC Team, Panginoon. Magtalaga ka, Ama, ng isang bagong coordinator, Panginoon, sa lugar na ito. Bang sa ganon, may maabot po, Ama, ang mga tao dito, Panginoon. Nakikita mo, Ama, mga tao na nangangailangan sa iyo. Maraming tao na kailangan pang abutin, Panginoon. Kaya nawa, pagpalain mo po, Ama, ang aming gawain dito, lalo na yung evangelism and discipleship group ministry din namin. Pangunahan mo si Elder Lem, tuloy mo po siyang gabayan. Tulungan mo siya, Ma, bilang aming ministry coordinator sa evangelism and discipleship. Yung plano niya ay nawa magkaroon po, Panginoon, ng another seminar for fourth chair at iba pang mga gawain na pwedeng makatulong sa mga members, Panginoon, upang lumago at patuloy na magbahagi ng salita mo. Nilalapit namin sa iyo, Ama, ang Council of Elders and Deacons namin. Patuloy mo rin po silang gagabayan, tulungan at nawa, Panginoon, ang iyong tunay na mandato sa iglesia siyang nasa isipan nila at gamitin mo po sila, O Diyos. Pangunahan mo po sila, Ama. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Ama, ang gaganaping council pre-planning, pre-evaluation and planning with the ministry and ministry coordinators. We just leave this up to you, Lord. Kung kailan ito gaganapin, Lord, samahan mo po kami, Ama, at gagabayan mo po ang bawat isa, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama, na may sagawa ang iyong nais mo, ang iyong plano mo, O Diyos, sa iglesyang ito. Doon din, Father God, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa mga kapatid namin na patuloy na nagpapagal sa pagpabahagi, pagpangangaral, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga preachers namin. Salamat po sa kanilang buhay, kung paano po silang patuloy na iniingatan, at sa kanilang patuloy na pagpapagal, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na naway, ikaw ang patuloy na gumabay sa kanila. Tulungan po sila, O Diyos, sa paggawa nila ng kanilang mga manuscripts. Alam namin, O Diyos, na hindi madali ang paggawa o paghahanda ng isang mensahe. Pero sa iyong tulong, Panginoon, ay magagawa nila ito, Panginoon. Empower them, Father God, with the Holy Spirit, tuwing sila ay magsasalita. And danayin namin, Lord, na tulungan mo sila, Ama, na maibahagi ang misteryo, ang mystery ng iyong mabuting balita, Panginoon. Tanging ang iyong mga salita mo lamang ang patuloy na lumabas sa kanilang mga bibig, Panginoon. And dalahin din namin, O Diyos, na pag-ingatan mo rin po ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Father God, ilalapit din namin sa iyo ang mga ministry coordinators namin. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Ang bawat ministry na meron kami sa iglesyang ito, ang siyang nawang maging instrumento, Panginoon, upang mas lalo pang lumago ang iglesyang ito. Hindi lamang sa numbers, kundi mas lalo, Ama, sa spiritual na kalagayan ng bawat isa, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, bawat manggagawa mo rito. Ikaw, Ama, ang manguna sa bawat isa. Bigyan mo kami, Ama, ng encouragement, ng kalakasan, na mapatuloy, Panginoon, at naway makita sa bawat isa sa amin ang Kristo na siyang aming modelo, Panginoon. Maghari ka po, Ama, sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo rin po i-provide ang pangailangan ng iglesia, lalo na, Ama, ang pangangailangan ng pastor. Ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa sa pangangailangan na ito. Mag-raise ka, Ama, ng magiging pastor
ng aming iglesia mula sa iglesia na ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. At ikaw, Panginoon, ang gumawa ng paraan. Naniniwala kami, O Diyos, na ang lahat ng mga bagay ay nanggagaling sa iyo. Kaya patuloy din namin ito pinagkakatiwala sa iyo. Nagpapasalamat din kami sa iyo, Ama, dahil magkaroon na po ang aming iglesia ng administrative assistant, church administrative assistant bookkeeper sa katauhan ni Erica Dayag. Salamat po, Lord, at naging interesado siya, Panginoon, na mag-apply sa trabaho na ito. And salamat, Lord, sa iyong patuloy na pagpaprovide mo, Panginoon, sa mga pangangailangan ng aming iglesia. Galayin namin na ikaw ang tutulong sa Kanya sa lahat ng magawain na Kanyang harapin, Panginoon, upang sa ganon ay ayos ang mga concerns sa aming church, lalo na sa administration, Panginoon. Maraming mga dapat gawin, tapusin, and upang ito rin ay isang paghahanda, Panginoon, kapag nagkaroon na rin po kami, Ama, ng mga panibagong mga manggagawa mo, Panginoon. Ang dalahan din namin, O Diyos, na pagpalain mo po ang aming mga misyonero, saan man sila naroon. Salamat, O Diyos, sa pagsagot mo sa mga panalangin para sa kanila, lalo na tungkol sa nanay ni Sister Bell. Salamat, Lord, sa pagpapagaling mo sa kanyang mother. Salamat, Lord, sa pag-sustain mo po sa kanya. And just lift her up continuously to you, Lord. Nataas din namin sa iyo ang bawat missionaries namin. Continue, Lord, to help them, guide them, give them good health and strength every day. And anuman, Panginoon, ang ministry na pinagkaloob sa kanila, tulungan po sila, Ama, na maisagawa ito upang sa ganon ay magpatuloy na lumaganap ang salita mo sa iba't ibang lugar, Panginoon. Lalo na sa lugar na kung saan sila, Panginoon. Palain mo sila, Ama, at patuloy mo rin po silang pag-ingatan at gagabayan, Panginoon. Sa umagang ito, Ama, kami din ay lumalapit sa iyo. Maawa ka, Ama, sa aming bansang Pilipinas. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang iba't ibang problema na aming nararanasan at hinaharap, Panginoon, sa aming bansa. Dalayan namin, O Diyos, na tulungan mo po, Panginoon, ang aming gobyerno, ang aming ang aming Pangulo, at sa lahat ng mga opisyales, Panginoon. Gamitin po sila, Ama, upang sa ganon ay matugunan at mabigyan ng solusyon ang aming mga problema. Dahil sila naman, Ama, ang iyong kinalaga upang gawin at bigyan ng solusyon ang bawat problema na aming hinaharap. Tulungan mo sila, O Diyos, at gabayan mo sila. Magkaroon nawa sila ng takot sa iyo. Magkaroon nawa sila, Panginoon, ng awa sa aming mga kababayan. Maging honest nawa sila, Ama. Talagang ako mismo, O Diyos, ang nakakita ng mga hindi maganda, ng korupsyon. Lord, we cannot do anything by our own selves, but we know that it's you who would do something. Ito ay matagal ng problema, Panginoon. We cannot imagine how this problem can be solved, corruption in our government. And we just lift this up to you, Father God. Maawa ka, Panginoon, sa tulungan mo po ang government officials namin. Magkaroon sila ng takot sa iyo. Nagkaroon sila, Panginoon, ng tamang pag-iisip upang sa ganon, sa bawat project na hinahawakan nila ay magawa ng tama. Yung pondo pa sa bawat proyekto ay magamit, Panginoon, at hindi yung ninanakaw nila, Panginoon. Father God, ikaw, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa aming bansang Pilipinas. Meron din po kaming problema sa supply ng mga pagkain. Lalo na ngayon, Panginoon, apektuhan ang mga palayan dahil sa mga bagyo. And sino po, Panginoon, ang pwede namin lapitan kung ikaw lamang, Panginoon. Dalayan namin, O Diyos, na sa iyong kapangyarihan, nawa, magkaroon pa rin kami, Ama, ng sapat na pagkain.
ayon sa iyong mga paraan. Ang dalayan namin, O Diyos, naggabayan mo, tulungan mo ang maming mga magsasaka. Iligtas mo sila, O Diyos, sa lahat ng mga kalamidad. Ikaw, Panginoon, ang may kakayahan na tumulong, Panginoon, sa kanila. And last, Lord, nakikita rin namin ang kasalukuyang problema sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea. One more time, Lord, we ask you that you help our country in getting back our rights, West Philippine Sea, Lord. Nawa maigawad, Panginoon, sa amin talaga yung desisyon sa arbitral ruling, Panginoon. And dalangin namin, O Diyos, nagabihan mo ang aming Pangulo kung paano niya maisasagawa ito, Panginoon. We also pray, Lord, yung mga forces outside the Philippines, lalo na ang bansang China, ginugulo niya, Ama, ang sitwasyon ng aming bansa. Pero just lift this up to you, Lord. Ikaw pa rin ang sovereign, Lord. Ikaw pa rin ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundong ito. Kaya sa iyo lang namin nilalapit ang bagay na ito, Panginoon. Bigyan mo kami ng kapayapaan, hindi nawa magulimahanan ang bawat Pilipino sa sitwasyong ito, kundi bagkos pagkaroon kami ng pag-asa na nagmumula sa iyo, O Diyos. Maraming salamat sa iyo, dahil ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Ang dalayan namin, Ama, na naway maghari ka sa aming bansa at sa buong mundo, at panatilihin mong maging mapayapa, Panginoon, ang mga bawat lugar. Pinupuri ka namin, O Diyos. Tulungan mo kami na patuloy na magpakumbaba sa iyo. Gamitin mo po ang buhay namin. Patuloy na maibahagi ang salita mo sa iba. Nararamdaman at alam namin ang iyong nais mo, Ama, ng bawat tao, lalo na yung may mga suliranin at kilalanin ka. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ikaw lamang ang aming pag-asa. Purihin ka, Ama, palain mo pang bawat isa sa amin and continue to keep us and continue to bless us, O Lord. We praise you and glorify your name for who you are in our lives. This is all what we pray in Jesus' mighty name with thanksgiving. Amen. So, ako po, bilang Kristiyano, dumating na rin sa punto na aking buhay na hindi ako naging mapagkumbaba sa mga taong naging kaalitan or nakasamaan ko ng loob. Kaya, yung susunod po natin na aawitin is isa siyang reminder para sa akin and para sa ating lahat na sa ating buhay is dapat matutunan natin na magpakumbaba sa lahat ng pagkakataon. And kahit na may mga taong nakagawa sa atin ng hindi maganda or nakagawa sa atin ng masama, and isurrender natin siya kay Lord at hayaan natin na siya yung gumawa ng way para ilayo tayo sa mga bagay na hindi niya kalooban para sa atin. And dahil si Lord lang naman yung nag-iisang Diyos na magbibigay at tutulong sa atin para mabigyan tayo ng kamay at malinis na puso. Kaya patuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Humble.
Lord God, na makikinig sa iyong salita, Lord God, sa pamamagitan ni Tito June. And we pray, Father God, na itago po si Tito June sa iyong likuran, Lord God. At ito po ang siyang kilos at maghari, Panginoon, na upang may-apply namin, Lord God, sa aming kabuhay, Lord God, at iyong salita, Panginoon, ay ipapahagi Tito June bilang iyong instrumento, Panginoon. And Lord God, salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito na inaalam mo kami, Lord God, na purihin at masalamatan ka sa aming buwan dahil sa iyong kabutihan para sa amin. Ito lamang po ang aming sarap dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So, palakad po natin ang ating Panginoon. So, maaari na po tayo makaupo at natawagan po si Tito June na ating mensahero. Magandang umaga po. Ay mawala ng aking kaba. Kumari nga sana, tinapos na ni Ate Norma sa panalangin. Pero, ala. Salamat po sa Diyos dahil nandito naman po muli ang inyong pong lingkod upang ibahagi ang kanyang salita at ang kanyang pangungusap sa talatang ating tatalakay ngayon. Salamat din sa panalangin ni Grace. Pinalalangin na rin niya po ako. Yun din po ang aking panalangin na hindi ko na uulitin. Thank you, Grace. Sa ating mga sarili at sa ating kaisipan, ano ba ang mga ayaw nyo at ang kinaayawan? Kanina nga, habang kami nasa biyahe, tatanong ako sa aking pamilya. Sabi ko kay Baste, ano ang ayaw mo? Ang ayaw ko yung pinakikialaman daw. Ay, ang ayaw daw ni Baste ay yung pinakikialaman yung kanyang sarili. Parang, yun nga, parang ayaw niya pinapakialaman. Si Aki naman, ang sabi niya, ang ayaw daw niya yung pinapakialaman ng gamit niya na hindi naman daw ibinabalik kaagad. Si Princess naman, ang ayaw ay yung bang dinidiscourage siya sa kanyang pangangatawan, sa kanyang kalusugan. Ang layo ba? Sige na nga. Sorry, kinakabahan talaga. Hindi ko Pero ito pa, si Vivian naman, ang sabi niya, ang ayaw niya, yung hindi siya sinusunod. Na iyon din ang gusto ng Diyos sa atin. Okay. Kaya po ang ating teksto ay nasa Kawikaan 6, 16 at 19. Ito po ang sinasabi. Ang kinamuhian ni Yahweh ay 7 bagay, na mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan, kasinungalingan, mga pumapatay ng walang kasalanan. Pusong sa kapwa ay walang mabuting isipan, mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin, pag-awayin ng kapwa, laging gusto niyang gawin. Ang ating pong paksa, ang kinamumuhian ng Panginoong Yahweh, the Lord God hates. Ang tema po natin, mga 7 ayaw ni Lord, galit na galit siya sa mga ganito. Tutuloy ko na rin po. Ito po. Sabi nga sa tema, 7 ayaw ni Lord, na galit siya rito. Kinamuhian ng Diyos ang mga kasalanan sa anumang anyo nito o uri nito.
Sa Kawikaan 16:19 po, ay nagbigay po ng mga halimbawa ng mga kasuklam-suklam sa Panginoon. At pinapaalala niya rin po sa atin, hindi tayo ligtas dito. May mga ilan na mayroon tayo nito o lahat na ugali nito. Ano-ano po ba ang mga ito? Narito ang 7 halimbawa ng mga ayaw ni Lord. Galit na galit siya sa mga ganito. Una, ang kapalaluan, pagmamataas, haughty eyes. English po yun, ha? Ano po ba ang kapalaluan na nabanggit dito? Ang kapalaluan ay naglalarawan ng isang mapagmataas na tao sa kanyang kapwa. Sa English po, sinasabi sa NIV, haughty eyes po ulit. Ang sabi nga, a proud look, the attitude that make one overestimate oneself and discount others. Sa CEB naman po, those who are too proud. Yung masyadong mapagmataas, nilulooking down po ang kanyang kapwa. Tinutukoy din dito po, ang taong ipinagmamalaki ang sarili, yung mayabang at ang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay mataas siya sa ibang tao. Hindi natutuwa ang Diyos sa ma-pride o mapagmataas. Halimbawa po, tulad nito, sa posisyon po sa trabaho, boss ka man o subordinate ka man. Minsan nga, yung subordinate, mas mataas pa sa boss. Pero nagawa ko ba sa akin boss yun? Hindi po. Kasi po, gusto ko po, yung kababaang loob ay laging nakikita. Sa tinapos na mataas na ng panag-aralan o edukasyon, maging sa mababa ang edukasyon ang tinapos mo. Hindi lang po yung mataas ang mga tinapos, ang mayayabang, ang mapagmataas. Gayon din po yung nasa mababang tinapos na pag-aaral. Oh, may kakayahan nga na magyabang, pero ayaw po ni Lord yun. Minsan nga, mas dinadaig pa rin talaga ng mababang aral yung talagang higher educated na tao. Ito po, sa ganda at kapugian, nawala ako. Yan po, isa rin pong pinagmamalaki ng tao yan, pinagyayabang. Lalo sa mga kababihan, pag sila ay nasapawan, talaga namang taas yan, ang taas ang mukha niyan. Ganon din po sa laki o yaman, o pera, o maging wala kang pera, o yaman. Di po ba? Makikita niyo naman, sa may kakayang maganda, talaga namang simple. Pero grabe, yung sa mababa o mahirap, ipangungutang po, may paghanda lang. May pagmalaki lang sa kapitbahay. Pero mali. Dahil ayaw po talaga ng Diyos ng ganong kaugaliang pagmataas. Nakalimutan na po ang lahat ng mga bagay na ito ay galing sa Diyos. Kaya't ayaw ng Diyos ang mapagmataas. Ang nais ng Diyos ay maging mapagkumbaba upang ang pagpapala at biyaya niya'y magpatuloy sa atin. Mga kapatid, sa Biblia rin po, may mga tinutukoy na mga taong mapagmataas. Katulad po ng mga Pharisees, mga Pariseo. Katulad ng halimbawa ng isang mapagmataas na publikano at ang maniningil ng buwis, kung gaano niya ibaba itong taong maniningil ng buwis at yung sarili niya ang tinataas. Kaya ano po ang sinabi po sa Santiago? At meron pa po palang isa, si falling angel, si taning. Di po ba? Mas hinahinangad niyang mas mataas siya sa Diyos. Pero ang ginawa sa kanya, inalis siya sa paraiso.
sa magandang paraiso. Saan siya ibinaba? Sa ilaliman ng lupa. Gusto niya higitan ng Diyos. Kaya nga sabi sa Santiago 4:6, pero sa sobrang bait ng Diyos, sabi nga sa Scripture, kontra ang Diyos sa mayabang, pero binebless niya ang mga humble. Hinahamak, sa Kawikaan naman po, 3:34, hinahamak niya ang mga nangahamak sa kapwa. Ngunit binibiyayaan niya ang mga mapagkumbaba. Gaya po ng maniningil ng buwis, umuwing biniles ng Lord kaysa taong mapagmataas. May ibinaba ang Diyos, may itinaas ang Diyos. Ang mga pagmamataas ay hindi kumikilala sa autoridad ng Diyos sa buhay nila. Para sa kanila, sila ang tama. Sila ang kukontrol ng buhay nila. Ito ang mga taong hindi nakikinig ng payo o hihingi ng payo sa iba. Ito ang mga taong hindi nakikita ang kamalian sa kanilang mga ginagawa. Basta sila ang tama, sila'y nakakaalam. Narito naman po ang 7 halimbawa na ayaw ni Lord. Galit na galit siya sa mga ganito. Ikalawa, ang sinungaling. Sinungaling na dila, lying tongue. Sabi nga sa Biblia, kinamumuhian niya ang sinungaling na dila. Hindi sa pagsasabi ng katotohanan o totoo. Sa maliit man, malaki man, o kaperanggot man. Pero itinuturo ng Diyos, huwag tayong magsinungaling. Kaya nga ang sabi ng Diyos, huwag kang magsinungaling. Isa po sa binanggit ng 10 utos na huwag magsinungaling. Saan po ba nagmumula ang pagsisinungaling? O nagmula ang pagsisinungaling? Gaya po ng bata, hindi po ba? Kahit hindi sila tinuturuan magsinungaling, ay nakapagsisinungaling sila. Halimbawa po, o tulad dito, ang mga kasalanan gaya po ng pandaraya, pandarambong, paninirang puri, slander o libel o libelo. O paglabag sa pangako. Ito po yung pangakong nangako ka sa isang tao. May utang ka, babayaran mo, hindi mo tinupad. O may pangako kayong magkikita sa isang lugar na iyong mahal, hindi ka pumunta. Alam niyo naman, ang mga babae, nauna lagi sa tagpuan. Tapos, i-India ninyo. Salamat na lang, lagi akong nahuna sa aming tagpuan ni Biblia. Mga taong mahilig magbawas o magdagdag ng kwento o salita. Gumagawa ng kasinulungan para lang siya ay maging sikat, bida. Hanggang isang kapwa niya ay binababa. Maski sa trabaho, yung boss mo, ikukwento mo, ibinababa mo. Yung kasama mo sa trabaho, ibinababa mo, kinukwento mo. Ayaw na ayaw ng Diyos noon. Dahil nagsisinungaling ka sa taong sinasabihan mo na mali iyon. Kaya nga naalala ko tuloy ang aking nanay. Nalaman ko rin na hindi siya nagsasabi ng totoo. Dahil ang sabi niya sa mga pisang ko, ang pogi kong anak. Biruin niyo yun. Ngayon ko lang nalaman na nagsisingaling ang nanay ko. Kaya mula ngayon, ayoko na sabihin yung pogi ako. Dahil galit ko ang Diyos. Ay, Diyos ko, nanay. Sumalangit nawa ang nanay ko. Pero alam niyo naman, maski sa Diyos, walang pangit, di ba? Kaya ang nanay, nagsasabi rin ng kanyang ikisisiya. Ang pagsisinungaling din po ay maaaring
makasanayan hanggang sa lumala ito. At may kaparusahan po ang Diyos dito. Isang patuto ang tinutukoy sa Biblia sa pagsisinungaling, yung mag-asawang nagbenta ng lupa. Si Ananias sa Sapira. Ibinigay po sa mga apostol ang bahagi lamang ng kanilang pinagbentahan. Pero nagkunwaring iyon po ang ipinagbentahan nila. Tinanong sila ni Pedro, bakit nila nagawang magsinungaling? Ano ang ibinunga nito? Namatay po yung mag-asawa. Dahil ang unang namatay, basta 3 oras ang pagitan nun eh. Yun ang nakako sa verse na nabasa ko. Ano ang binunga? Yung nga po, di po ba? At ang naging lesson sa mga tao, at ano po ang naging impact nito? Nagkaroon po ng malaking takot sa mga nakasaksi. Malaking takot dahil kitang-kita nila ang bunga ng kasinungalingan. Buti nga nung panahon at sa panahon na yun, hindi na namamatay ang tao pag nagsinungaling. Mauubos tayo. Ang pagsisinungaling po ay hindi galing sa Diyos. Ang pagsisinungaling ay hindi galing sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po ang katotohanan. Ang kasinungalingan ay galing kay Satanas, na siyang tatay o hari ng kasinungalingan. Sabi nga po sa Juan 8:44, ang devil nga ang tatay nyo at ang mga anak niya kayo. Kaya sinusunod nyo ang mga gusto niya. Sa simula pa lang, mamamatay tao na siya. At hindi siya kakampi ng katotohanan kasi walang makikitang totoo sa kanya. Pag nagsisinungaling siya, ginagawa niya lang kung ano ang natural sa kanya. Kasi sinungaling siya. At ang ama ng lahat ng kasinungalingan. Malala na po at grabe na ang kasinungalingan sa ating mundo. Maski man sa gobyerno, kung sino ba'y nagsasabi ng totoo, sino ba nagsasabi ng hindi totoo. Pero, ipanalangin natin sila. Ang sinungaling din po ako kung hindi tayo kasama dito. Sino po ba ang hindi nagsisinungaling sa atin? Kahit sabihin kakapiranggot lang, walang malaki, walang maliit sa Diyos. Lahat yon ay kasinungalingan. Nagsimula ito nang si Adan at si Eva po ay nadaya at bumaksak sa kasalanan sa hardin ng Eden. Sa kasinungalingan ni Satanas na nagsaahas. At kung tayo ay nabubuhay sa kasinungalingan, dapat maging malaya na po tayo sa kasalanang ito. At walang ibang magpapalaya sa atin kundi ang katotohanan. Ang sabi nga sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ito ang magpapalaya sa inyo. At mismo si Jesus ang nagsabi nito sa Juan 14:6. Sinagot siya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa dadaanan ko. Dadaan sa akin. Diba? Walang makakapunta sa Kanya kung hindi dadaan tayo sa Kanya. Kung iba-bypass natin siya, wala. Para lang tayong mga kalembang na bumabatingaw na umaalingaw-ngaw na walang pupuntahan. Kaya ano po ang dapat?
Ang Panginoong Hesus ang ating kailangan. Mapalaya tayo sa kasinungalingan. Narito ang 7 halimbawa na mga ayaw ni Lord. Galit na galit siya sa mga ganito. 3 po, ang mga pumapatay ng walang kasalanan. Mga kamay na nagbubu ng dugong walang sala. Hands that kill the innocent. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, kinamumuhan ng Panginoon ang pagpatay ng tao. At kasama rin ito sa 10 utos ng Diyos. Ang kahulugan ng pagpatay ay karumal-dumal na pagpatay sa isang tao o inisenteng tao. Usaping legal, may iba-ibang uri ng pagpatay o murder. Tulad po nito, manslaughter. Ang krimen ay pagpatay ng isang tao lang nang walang masamang hangarin o kung hindi man sa mga pagkakataong hindi katumbas ng pagpatay, ang nasa sakdal ay hahatulan ng pagpatay ng tao. Homicide, ang hindi planado o hindi sinasadyang pagpatay. Maaaring inakusahan ay nakapatay lamang dahil sinugot siya o inatake ng taong unang sumugot sa kanya at pinrotektahan lamang ang kanyang sarili. Parricide, pagpatay sa kamag-anak. Felicide, pagpatay sa sariling anak. Na pinigilan din ng Diyos nung siya nang papatayin niya ni Abraham si Isaac. Dahil tinesting lang po siya. Yun yung halimbawang maganda. Na kung totoo ka sa Diyos, tapat ka sa Diyos. Isa ito pong tahasang paglabag sa karapatang mabuhay ang isang tao. Nakakapaloob sa UDHR o Universal Declaration of Human Rights. Na-research ko lang po ito. Upang ang gumagawa ng pagpatay sa kapwa, ito'y nakikitaan ng habag. Ito'y hindi nakikitaan ng habag. Hindi nagpapahalaga sa hustisya. Dahil sa naisahan o nagulangan, kaya tinipipang galit at gumanti sa ikapapahamak niya. Yung pagganti na patayin niya. Sabi nga ng Diyos, God is vengeance. Sabihin niyo lang po kung tama yung pronounce ko, ha? Ang sabi nga po sa Hebreo 10:30, alam naman natin kung sino ang nagsabi, ako ang maghihiganti. Pagbabayarin ko ang gumawa ng mali. At ang sinabi din niya, ang Panginoon ang huhusga sa bayan niya. Sabi nga sa salin ng ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin ng bayan niya ay taong sakop niya. Tayo po yun. Kaya mga kapatid, marami ang katanungan tungkol sa utos na ito. At maski po ako ay nagtatanong din, papaano kung ang pagpatay ay pagtatanggol sa sarili? Self-defense. Paano kung ang pagpatay ay hindi sinasadyang pangyayari? Incident. Nakabundol ka. Or nasagi mo siya, nalaglag sa release natin, parating yung tren. Hindi po ba? Ito yung mga katanungan na papaano? Ano ang kalagayan natin sa ating Diyos sa mga sitwasyon na ganito? At ganoon din po, paano rin po yung mga militar na nagtatanggol sa ating bayan o sa ating mamamayan? Di po ba? Dahil sa pagtatanggol nila sa ating bayan, sa mamamayan, napatay nila itong mga teroristang ito o mga nanggugulo. Sa Amerika po, maraming ganun. Ito pa po.
Kung ang pinanggagalingan nito'y nasa ating puso at isip, mga kapatid, bakit anya mga kapatid, hindi lang literal na pagpatay ang ating tinatalakay sa talatang 17. Ito yon mga kapatid, kung may nabubuo ng pagkamuhi, galit, puot sa iyong sarili, sa iyong kapwa, lalo na sa kapatiran sa ating iglesia, ay pumapatay ka na rin. Sinabi po yan sa banal na kasulatan. Ito po ang sabi sa unang Juan 3:15, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Sa pangkalahatan, ang napupuot sa kapwa ay isang mamamatay tao. At hindi rin niya makakamtam ang buhay na walang hanggan. Ito po yung kapiling natin ang Panginoon. Walang paghihirap, walang sakit, lahat masaya. Ano ang mas pipiliin niyo? Yung mamuhi ka sa iyong kapwa o ikamuhi ka ng Diyos? Mas pipiliin natin siyempre yung kasama natin siya, yung buhay na walang hanggan. Isang babala rin po ito. Isang babala. Kaya alisin na rin po natin sa isip natin yun. Nagtampo ka sa isang kapatid, sa isang anak, sa ating magulang. Alisin po natin yan. May mga magulang siguro, nagagalit tayo dahil tinatama tayo. Hindi nang gusto ng Diyos, tinatama tayo. Huwag natin suklian ng kapuutan, ng kaiinis mo. Kaya mga kids, baguhin na natin ang ating mga karakter. Ganun din po sa mga adults. Narito po ang 7 halimbawa na mga ayaw ni Lord. Galit na galit siya sa mga ganito. Ika-4, 3 na lang po. Ang pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan. Pusong kumakatha ng masamang plano. Heart that plots evil. Mga kapatid, yun nga lang pong nakasalubong ka ng babae na maganda at susundan mo pa ng tingin ay ayaw na ng Diyos. Yung pa kayang planuhin mo? Di po ba? Katulad po nito, katulad po ng may mga bago tayo sa church o kasama natin sa church, nag-iisip tayo ng hindi maganda, na mali. Hindi nyo naisip, kaya sa nandito upang makinig sa Diyos. Lalo na pag may bago, bubulungan ka, masdan mo yung may bago. Natapat, napagitnaan siya. Ano ba to? Kaliwat kanan pa sila. Hindi ba? Pag-iisipan mo ng masama, nung pala, ang mga taong ito ay galing sa probinsya, naghahanap ng panambahan. Ang taong naghahanap sa presensya ng Diyos ay hindi dapat natin pag-isipan ng masama. Gaya ng mga halimbawang ito. Ngunit ang mga taong ito'y maingat na nagpaplano sa kanilang mga makasalanang gawaing masama. Ang mga terorista po, katulad ng 9/11, mangyayari ho ba yun kung walang pag-iingat? Confidential? Kaya nangyari yung pinagplanuhan. Pero masama. Maraming nadamay na inosenteng tao. Kung ang
Kung ang tao ay may papapatay, o papatayin, o upahing tao, pinaplano rin po yan. Dahil sa kanyang kaisipan at kasakiman. Pag nanakaw, matiyempohang walang tao sa kapitbahay, nandun na po ang pagpaplano, akyat bahay. Pang-hold up, kahit saan, malala na rin. Minsan nga, hindi na pinagpaplanuhan, biglaan na lang. Pero may pag-iingat pa rin. Yung pag-kidnap, talagang tutukuyin ang iyong mga gawain, ang iyong mga aktibidades, uwi ng bahay, pagpasok sa trabaho. Anong oras ka dadaan dito sa walang tao, humatao? At doon magagawa ang pagkikidnap. At ito po ay nagmumula sa ating kaisipan. Imahinasyon at puso ayaw ng Panginoon dahil galit at namumuhi siya rito. Sa pusong kumakatha ng masama. Sabi nga po sa kasulatan, Mateo 15:19, sa puso nanggagaling ang mga kasama ng masamang pag-iisip na nagtutulak sa tao, pumatay, mangaliwa, maging immoral, magnanakaw, magsinungaling at manira ng puri ng ibang tao. Sa Kawikaan 12:20, ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Hindi po ba? Kagalakan sa Diyos kung tayo nag-iisip ng mabuti para sa Kanya ikalulugod. O, mag-isip tayo ng papaano ba natin malalapitan ng mga tao dito upang bahagian ng Diyos. Hindi yung pag-iisipan pa natin na hindi maganda. Dahil nanggaling din, saan din po ba tayo galing ng dati? Di ba? Katulad din natin sila. Isang nangahamak sa Diyos. O nagsisinungaling pa rin tayo ba? O pumapatay rin ba? O nagpaplano tayo ng hindi maganda sa kapwa. Minsan nagpaplano ka, ayoko sumimba. Bakit? Maulan eh. Di po ba? Maulan. Oh. Pero mabuti ang Diyos. Kahit sa ating iglesia, buti na lang hindi niya dinideklarang gobyerno. Walang church ngayon. Malakas ang bagyo. Tapat ang Diyos. Kaya, ano man ang sitwasyon, kailangan nasa presensya tayo ng Diyos tuwing linggo. Ako, na-miss ko, 2 linggo. Ito po, pang-5 na po tayo. Narito ang 7 halimbawa na mga ayaw ni Lord. Galit na galit siya sa mga ganito. Ang mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Mga paang sa kasama ay nagmamadali sa pagtakbo. Feet race to do wrong. Mga nagmamadaling gumawa ng hindi tama. Tulad nito, ng ursunada. Naglalakad ka lang, sinuntok ka. Ang bilis, ano? Hindi mo alam. Sabi nga ng kaklase ko, ba't ikaw hindi ka kursunadahin? Kami kursunadahin. Ang sabi ko na lang, malaki ako at wala na silang sisirain sa face ko. Isa pa, nagkatinginan lang. Magsasabi ng, ano gusto mo? Ikaw di mo ba? Nagkatitigan lang yun. Sa jeep. Nangyari po sa amin ni Bibian yun. Nung kami, on pa lang nun. Nagkabanggaan sa trapiko. Hindi po ba? Kailan lang? Yung pulis, di ba? Yung siklista. Kala niya, sikat siya, no? O lalong-lalo na, ito pa po, nagmamadaling gumawa ng masama. Nasunugan na yung tao. Uy, pagkakataon na natin to. Di ba?
maghahakot ng mga rep, washing machine, pero imbis na ibabas sa ibang lugar na dadalhin. Imbis na maawa, imbis na magtumulong, gumagawa pa rin ang masama. Yan ang ayaw na ayaw ni Lord. At dahil sa parami na po ang mga followers ni Jesus, ay siya rin po ay siniraan ng mga ito po ay pinalanuhan din siya ng mga pariseyong ito. Yung pang-ubod tulin sa landas ng kasama. Ito pong pagpaplano ng masama ay nangyari din po sa Bagong Tipan. Mga pariseyo, dahil sa kanilang personal na interes, ayaw nilang kilalanin si Jesus, na makilala ng mga tao kung ano siya at sino siya. Sino po ba si Jesus? At dahil sa parami po ang mga followers ni Jesus, sila ay natakot, kaya't sila ay bumuo ng plano. Nagawa ng kasamaan si Jesus upang kanilang ipapatay. Sabi nga po sa Mikas 2:1, kakilakilabot ang nangyayari sa mga hindi natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan at maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Isaiah 59:7, mabilis ang kanilang paa sa paggawa ng masama. Nagmamadali sila sa pagpatay ng mga walang sala, walang kasamaan, pawang kasamaan ng kanilang iniisip, bakas sa pagkawasak ang kanilang iniwan sa kanilang malawak na lansangan. Ito po yung iniwan nilang sa daraanan. Kaya sa pang-anim, narito po ang 7 halimbawa na ayaw ni Lord. Galit na galit siya sa mga ganito. Ang saksing sinungaling mapaglubid ng buhangin. Bula ang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan. False witness. Kinasusuklaman ng Diyos ang bula ang saksi. Tumitistigo ng hindi totoo. Ang pagbibigay ng maling saksi ay pagsasabi ng mga kasinungalingan tungkol sa isang inosenteng tao. Madalas po itong tagpo sa korte. Dahil sa huwad na saksi, bayarang saksi, yung witness. Katulad po ni Archie William, nakalaya o napalaya after 37 years. Wrongly imprisoned for murder and rape, sin for justice. Sumali po siya sa American Got Talent, Season 15. Nung first edition niya, ang kanyang kinanta ito po, Don't Let the Suns Go Down on Me, by Elton John, 1974. At Blackbird, by the Beatles, 1968. Nagtagumpay po siya sa larangan ng pagsing hanggang sa umawit siya sa pinale, pero mukhang hindi siya pinalad. At siya po ay DNA free. DNA free po siya. Dahil lang po sa witness, malaking panahon ang nasayang sa kanya. 37 years. At sa kalutan po, sino itong mga bula ang nagpapato? Walang salang si Yesu Kristo. Ito po yung nakasabase sa Bagong Tipan, sa Juan 18. Ang mga pariseyo, iskriba, at sa panalig nila laban kay Jesus. Sinabi sa Kawikaan 19:5, ang saksing sinungaling ay parurusahan at ang mga kasinungalingan ay hindi makakatakas sa kaparusahan. Ito po yung kaparusahan
na ayaw natin puntahan. Narito po ang 7 halimbawa, mga ayaw ni Lord, na galit siya sa mga ito. Pampito, ang pag-awayi ng kapwa, lagi gusto niyang gawin. Naghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Sowing discord. Pero ang sabi ni God, mag-ibigan kayo o magkaisa kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Ano po ba ang pinagmulan nitong pinag-aaway ang kanyang kapwa? Tulad ng mga ito, nag-uudyok ito ng alitan, ng pamilya, kaibigan, kamag-anak, o sa trabaho. At pwede din po sa simbahan. Like sa pamilya, kung may anak na paborito si nanay, meron ng alitan. Buti na lang, ang nanay ko, kahit ako ang paborito, pero hindi niya masyadong pinakikita. Pero malakas ang pakiramdam ng mga kapatid ko. Kaya siguro, kung sila sa akin, dalawa lang po kami magkasundo. Tatlo lang po kami. Pero sa biyaya ni Lord, itong sinundan ko, pinipilit kong abutin. Isa pa po, sa kaibigan. Pag alam niya ang kaibigan ay masyadong okay o magaling makisama, gusto rin niyang masira yon dahil sa gusto niya, siya lang ang may kaibigan doon. Sa trabaho, ganun din po ba, di ba? Nagsisiraan. Sisiraan po. Ganun din po sa simbahan natin o sa ibang simbahan. Kaya nga sinabi ko simbahan natin, huwag na po tayong lumayo. Nangyayari po yan. Dito. Bakit tuloy nagkakaroon ng paksyon? Dito ako, dito akyat. Oh. Kaya nga sabi ni Lord, di ba? Magkaisa kayo bilang magkakapatid. Kaya ano ang dapat? Maging matatag tayo dito. Labanan natin ito. Huwag tayong patangay sa kalikasan o nature ng tao. Nature po ito lahat eh. Na maalis lang natin dahil kay Kristo. Dahil sa chismis, galit, inggit, ego, nangyayari po itong pagkisiraan sa kapwa. Yung ego lalo. Ang taong ganito ay sakim, walang katahimikan ating maghihirap. Sabi nga po sa kasulatan, Kawikaan 28:25, ang taong sakim nagpapasimula ng kaguluhan. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay magtatamo ng kasaganaan. Kaya po, sa pagtatapos natin, ang mga kasalanang ito ay kasuklam-suklam kay Yahweh. At ito po ay ang katangian ng mga hindi mananampalataya. Ngunit ang mga Kristiyanong mananampalataya ay hindi ligtas sa bagay na ito. Gaya po natin. Kaya mag-ingat, huwag malihis sa mga ugali at kilos na kinapupuutan ng Diyos. Gaya po natin, dapat malakas ang resistant natin dito. Nilalabanan natin ito o lumayo po tayo sa mga ito. Sa 7 bagay na to, ayaw ni Lord. Dahil galit na galit siya sa ganito. Yung mayabang, sinungaling, pumapatay ng mga inosente, nagpaplano ng masama, mga nagmamadaling gumawa ng hindi tama,
tumitistigo ng hindi totoo at yung gumagawa ng paraan para mag-away ang kapwa, ilagay sa ating puso-isip ang mga positibong mahalaga at sa ikasisiya ni Lord sa ating buhay o isabuhay bilang alagad, kaibigan ng ating Diyos, na nagkakaisa ang puso at isip sa layunin ni Lord upang kamuhian ang kinasusuklaman niya. Kailangan natin mahalin at iniibig niya, hindi ang 7 bagay na galit at napupuot ang Diyos. Na ang kakahinatnat mo'y walang putol na pagdurusa na napakainit na impyerno. Tunay ang Diyos ay nagpaparusa sa mga tao na gumagawa at ikagagalit at kinasusuklaman niya. Kung ayaw natin itong maranasan, sikapin natin maging matapat na tagasunod ng Panginoong Hesukristo dahil nasa sa atin ang banal na Espiritu na gumagabay sa atin. Ano ang mabuting hangarin ng Diyos sa sangkatauhan? Ito lamang po ang panlaban natin dito sa 7 bagay na ito. Nasa Lucas po, 10:26-28, sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa Scripture? Ano ang pagkaintindi mo sa mga yon? Sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, at mahalin mo ang kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sumagot si Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pag naiwasan natin ang 7 bagay na ito, pilitin natin, labanan natin, makakamtam natin ang buhay na walang hanggan. Aming Ama, salamat sa umagang ito. Sa panahon na ibinigay mo, kahit umuulan, ay nandito kami. Upang makaniig ka namin, makapakinig kami ng salita. Lord, thank you sa paggabay mo, sa mga halimbawang ibinibigay mo, para sa mga ayaw mo sa isang nasa sayo na po, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami. Iwaksin namin ito. Itakwil namin ang mga ito at magmahalan kami bilang iyong mga anak o magkakapatid sa iglesyang ito. Lord, patawarin mo po kami kung kami may mga kaisipang ganito, kung kami may mga ugaling mga ito na alam namin, kaya mo kami nire-remind, ay upang gumising kami sa mga bagay na iniisip namin hindi tama, sa mga bagay na napupuot kami, sa mga bagay na naaasar kami, sa mga bagay na ayaw namin na makasama. Lord, thank you. In Jesus' name, amen. Ano ba? Ang pag-iwas, paglaban sa mga nabanggit ni John na mula sa Bible verses na tingnan natin. Itong kinamumuyan ng Diyos. Ang pag-iwas doon, ang pag-struggle laban doon ay bahagi ng hindi bahagi, kundi yun, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na malabanan siya. Bahagi siya ng sinasabing pagbabanal sa atin. Kung ang hindi paggawa ng mga yon ang basihan para tayo makapunta sa langit, walang makakapunta sa langit sa atin. Kasi ay
tinanggap na natin si Jesus, yun yung dahilan kung bakit meron na tayong ticket papunta sa langit. Pero patuloy yung pagproseso ng pagbabalang. Meron lagi tayong struggle sa pagsunod. Pero nangako naman ang Diyos, di ba, na kasama natin siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At mahalaga na alam nga natin yung salita ng Diyos. Pero maganda na yung paalala sa atin kanina. Kung nakalimutan mo ang lahat ng nabasa mo, ang huwag mo lang kalilimutan na pang-test mo, ito bang gagawin ko ay makalulugod sa Diyos, ay yung katanungan, ito ba ay makapagbibigay ng papuri sa Diyos? Ito ba ay hindi makasasakit sa aking kapwa? Pero maganda pa din, di ba, na alamin natin ang salita ng Diyos. At sa salita ng Diyos, bahagi ng kanyang iniuutos ay ang alalahanin siya. Alalahanin ang pagdubog ng dugog ni Jesus sa krus. At ang pag-alala na yon ay para wag natin makalimutan na buhay ni Jesus ang kapalit nung ticket natin papunta sa langit. At ang buhay ni Jesus ang kapalit nung banal na Espiritu na ibigay sa atin. Ang sabi po sa Corinthians, yung sa Last Supper, iniutos na gawin as often as we can bilang pag-alala sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng mananampalataya ay inaanyayahan na sumama doon. May warning din na nakalagay sa 1 Corinthians na kailangan i-examine natin ang ating sarili kung sa ating bang pag-participate ay nagpa-participate tayo hindi lang dahil sa ang kasamahan natin ay tumatayo, pumupunta dito, yung tinatawag nila na we're just going through the motion because everybody else is doing it. Gagawin natin siya dahil sa puso natin, una ay may pagsunod. Dahil iniutos ito ng Diyos. At merong pasasalamat dahil ito ay pag-alala sa ginawa ng Diyos para sa atin. At meron din anticipation dahil bahagi ng sabi ng Panginoon Jesucristo, gawin niyo ito hanggang sa aking muling pagdating. So, mga kapatid, inaaniyahan kayo na pumunta dito, kunin ang mga elemento na may pasasalamat sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin at may anticipation sa kanyang muling pagbalik. Kung si Kristo ay nasa inyo na, hali kayo, punin ninyo ang mga elemento at sama-sama tayo bilang iglesia na alalahanin ang ginawa ng Panginoon Jesus para sa atin. Sige po. Huwag na. Marami na kami. Ay, dalawa. Sige na.
Ang gabi pinagkakulog ang Panginoong sa Kristo, kumuha siya ng tinapay, at nagpasalamat siya sa Diyos Ama. Pagkatapos niya magpasalamat, ito ay pinati-hati, at ito ay kanyang ibinigay sa kanyang mga disipulo. At sabi niya, dito, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Sa pagkagal natin ng tinapay, sana iisip natin na ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang katawan para sa atin. Pagkatapos ng hapunan ay kumuha siya ng kopa. At ang sabi niya, this cup is the new covenant in my blood. Take this, do this, whenever you drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang mga kapatid. Sa pagbigay ni Jesus ng kanyang buhay sa krus, diba ay pinako ang kanyang kamay, pinako ang kanyang paa, pinusok ang kanyang paghihiran, at nabubuo ang kanyang dugo. At ang dugo na yun ang bumalot ng ating mga kasalanan para sa mata ng Diyos Ama. Ang nakikita niya sa atin ay dugo ni Kristo at hindi ang ating mga kasalanan. Ang ginawa natin ay pag-alala sa ginawa ng Panginoong sa Kristo. Magbigay tayo ng pasasalamat sa Diyos Ama kay Jesus sa ginawa niya para sa atin. Maraming salamat. Panginoon, maraming salamat. Diyos Ama, maraming salamat sa iyo. From the very beginning, ito na yung plano na para sa amin. Maraming salamat, Panginoong Jesus, dahil ikaw ay sumang-ayon. You went through the death on the cross. Maski na alam mo na ito ay mahirap dahil sa pagkamatay na ito, hindi lang yung physical aspect ng kahirapan, kundi yung mahihiwalay ka sa Diyos Ama. Alam mo yun, pero ginawa mo pa rin para sa amin. Maraming salamat. At maraming salamat, maski na sa huling hapunan ay nagbibigay ka ng mga paalala sa iyong mga disipulo. At bahagi ng paalala ay ito rin ay ipasa sa iba. Kanina sa iyong salita, narinig namin ang mga bagay na ayaw mo, Panginoon. Hindi lang ayaw, kundi na ang sabi sa salita mo ay ayaw na ayaw mo. Pero ang Biblia, Panginoon, ay punong-puno ng halimbawa, punong-puno ng instructions para sa amin. Pahintulutan mo, Panginoon, na ito nga ay pagyamanin namin, bubuksan namin, babasahin namin, at susundin namin. At salamat sa pangako mo na kasama namin ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa aming Panginoon sa pagbabanal. At salamat, Panginoon, dahil sinabi mo din na ikaw
We look forward to it, Lord. Ang manang mauna kung kami ang mauna, we look forward to being with you in heaven. At kung hindi, Panginoon, kung ang buhay namin ay mahaba at sa panahon namin ay makita ang iyong pagbalik, salamat at ipararanas mo na makikita ka namin na dumarating, lumababa mula sa langit. Pahintulutan mo na ang buhay namin ay yung buhay na meron ng expectation sa langit na kakasama ka namin o dito sa lupa na sa araw-araw ay kasama ka. Salamat ka. In Jesus' name. Ayun, maraming salamat nga po sa mensahe na narinig natin ngayong umaga. And sa mensahe na narinig natin, na pakinggan natin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon at yung kinamumuhian ng Diyos. Dito natin makikita na walang ibang way para maitago natin yung mga bagay na to sa ating Panginoon. Sapagkat siya ang Diyos na sumisiyasat sa ating puso at alam niya lahat ng lihim natin. And kahit sa ating mga ginagawa. Kaya dapat maging responsible Christian tayo at lagi nating i-check yung laman ng ating puso at pag-iisip. At kung may nabubuong galit or pag-iisip na hindi maganda sa ating mga kapwa, ay manalangin tayo kasi andyan ang Panginoon para ituwid tayo sa ating pag-iisip at sa ating puso. Kaya bilang response po, awitin po natin ang salamat. Maari po tayo. Puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam. Ang lahat mong lihim mo yan.
makaupo na po tayong lahat. At ihanda po natin ang ating sarili para sa ating tithes and offering. Tinatawag po si Hannah and... Regine, sorry. Regine para sa ating tithes and offering. At dahil first Sunday din po, iikot po ni Elizabeth ang ating social concern box. Tumayo po tayong lahat at awitin po natin ang ating pagsunod. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Makaupo na po tayong lahat. So ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating announcement na pangunahan ni Ate Joanna. Meron lang po tayong kakaunting announcements. This coming September 6 po, Wednesday, meron pa rin po tayong prayer meeting. Na pangungunahan po ni Tita Norma Dayag this coming Wednesday po. So lahat po ay inaanyayahan na dumalo sa ating prayer meeting ng 7:30 p.m. on Wednesday. Next Sunday naman po, September 10, ay 9:30 tayo magsisimula sa ating worship service. At ang ating worship leader po ay si Jason Dayag. At ang ating preacher ay si Kuya Joey Tomanon sa Luke 18, 9-14, the Pharisee and the Publican. Wala po nakatalang may birthday sa aking calendar at mukha rin pong wala tayong first-time visitors. Pero magkamayan pa rin po tayo mamaya pagkatapos ng ating panagahan. Tumayo po tayo lahat. At tanggapin po natin itong paalala at pagpapala mula sa salita ng Panginoon. Isinusumpa ng Panginoon ang sambahayan ng masasama. Ngunit pinagpapala niya ang sambahayan ng mga matuwid. Hinahamak niya ang mga nangahamak ng kapwa. Ngunit binibiyayaan niya ang mga mapagpakumbaba. Ang mga marunong ay pararangalan, ngunit ang mga hangal ay ilalagay sa kahihiyan. Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Ipakita sana ng Panginoon ang kanyang kabutihan at awa sa inyo, at malugod sana ang Panginoon sa inyo, at bigyan niya kayo ng mabuting kalagayan. Ayan, para po sa ating panghuling awit, patuloy po tayong umawit ng may galak at pasasalamat sa ating Panginoon.